Ako si Kabanong at ito ang aking kwento. Pasado 6:30 ng gabi, nagluluto si Rita sa kusina habang abala ang mga magulang niyang sina Aling Melchora at Mang Aquino sa pagbabalat ng mga bawang. Ito ang tanging kabuhayan ng pamilya Del Pilar. Sa katunayan ay ito rin ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-sityo Balat Sibuyas. Mula sa kinaroroonan ay pinagmasdan ng dalagang morena ang mga magulang na nagkukwentuhan habang nagtatrabaho. Pagkatapos ay itinaktak niya ng 2 beses ang mahabang sandok sa kawali, saka pinatay ang kusinilya. Okay na ito. Pagkatapos ilapag ang sandok, ay sa kanya nilapitan ang mga magulang dahil mukhang hindi yata siya narinig. Nay, Tay, tama na po yan. Kain na po muna tayo. Kagad tumigil sina Aling Melchora at Mang Aquino sa kanilang ginagawa. Magkakasunuran silang nagtungo sa kusina at sinimulan na nga ng dalagang paghainan na makakain ng mga magulang. Sabay-sabay at masaya silang naghapunan dahil sa masarap na pagkain. Makalipas ang higit 1 oras ng hapunan, ay bumalik na kagad ang mag-asawa sa pagbabalat ng bawang. Kailangan kasing matapos yon kaagad dahil bukas ang cut-off para makahabol sila sa sahod. Habang abala ang mga magulang, ay naghugas na muna ng plato si Grace. At nang matapos na, ay saka siya nakarinig ng sit-sit mula sa bintanang kaharap na direkta sa likod ng bahay. Pagkalingon doon, ay nakita niya ang boyfriend na si Carlos. Nakangiti ito habang kumakaway-kaway. Nanlaki naman ang mga mata niya at aligagang lumabas ng bahay sa kanilapitan ang binata. Anong ginagawa mo rito? Baka makita ka pa ni nanay at tatay. Ikaw talaga, Carlos, oh. Masama bang makita ang pangga ko? Pasaway kang bolero ka. Para sa iyo itong bulaklak ko. Pinitas ko pa yan sa bakuran ni na Kuya Felix. Nakita ko kasing namumukadkad na yung tanim nilang rosas eh. Salamat. O sige na, umalis ka na dahil baka makita ka ng tatay. Siguradong habulin ka na naman ng itak nun. Oh, himala yata't gising pa sila ng ganitong oras. Naghabol kasi kami ngayon ng pagbabalat ng bawang para bukas, maibigay na kay Sir Miguelito. Sige na, umalis ka na. Tinatapos ko lang ang paghuhugas at tutulong na ako doon. Sabi mo muna ang pinakamahalagang salita. Pasaway. Sige na, mahal kong Carlos. Umuwi ka na muna. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita. Pagkatapos sabihin niyo ni Carlos ay ninakawan niya ng halik ang girlfriend na hindi na nakapalagpa. Namula ang dalaga habang nakahawak sa kanyang labi. Kasunod nun ay kumindat pa ang binata bago maingat na nilisan ng lugar na yon. Eksakto naman ang pagdating ng tatay ni Grace na nagtataka kung bakit nandun sa likod ng bahay ang anak. Nagtapon lang po ako ng kaning baboy, Tay. Pabalik na rin po ako dyan. Nagsabi pa si Mang Aquino na magtabi-tabi dahil baka may matamaan siyang kung anong elemento na naninirahan sa likod ng kanilang bahay. Pagkatango ay sumunod na rin kaagad si Grace sa loob ng bahay at ipinagpatuloy ang ginagawa. Nang matapos na sa paghuhugas at pagsalansa ng mga pinagkainan nila, ay tumulong na siya sa pagbabalat ng bawang. Pagsapit ng 8:30 ng gabi, ay siya na lang ang nagpaiwan doon dahil natutulog na ang kaniyang mga magulang. Pareho na kasing may karamdaman sina Aling Melchora at Mang Aquino, kaya pinayuhan sila ng doktor na ugaliing matulog na maaga. Mabuti na lang ay libre ang check-up at gamot sa sityo Balat Sibuyas dahil hindi kurap ang namumuno sa nasabing lugar. Yun nga lang ay sadyang mahirap talaga ang buhay ng karamihan. Kaya katulad ng pamilya Del Pilar ay nagtiyaga ang karamihan sa trabahong pagbabalat ng bawang. Hindi naman nila ito ikinahihiya dahil marangal itong trabaho at wala silang tinatapakang ibang tao. Maya-maya pa, hindi napansin ni Grace na 10:30 na pala ng gabi. Mabuti na lang din ay tapos na siya at isinasali na lang ang mga nabalatang bawang. Kinuha niya ng mga kamay ang mga kalat dahil hindi na po pwedeng magwalis.
Isa kasi ito sa iginagalang nilang pamahiin o paniniwala na kapag kumagat na ang dilim ay bawal nang magwalis-walis. Itinataboy daw kasi nito ang swerte na pumapasok sa loob ng bahay. Nang maisalansan na ang basura ay isinandal na lang niya ito sa gilid ng kanilang bakod. Naglakad na siya pabalik sa loob ng bahay subalit bigla namang humangin na malakas. Dahil doon ay natumba ang sako kaya muling kumalat ang mga basura. Nakakunot noon niyang binalikan to at muling inayos ang pagkakalagay. Siniguro niyang hindi na mabubuwal ang sako. Malalim na ang gabi pero abalang-abala ka pa rin dyan, Grace ha? Diyos ko po, Kuya Felix naman. Nakakagulat ka. Bigla-bigla ka nalang nasulpot sa kung saan-saan eh. Para kang aswang. Ang lakas tuloy ng kabog ng dibdib ko oh. Talaga? Padama nga ng dibdib mo kung talagang malakas ang kabog. Ang bastos mo, Kuya Felix ah. Eto naman, hindi na mabiro. Bakit ba kasi nandito ka pa sa labas ng bahay nyo? Nag-iikot-ikot kami ng mga kasama kong tanod dahil may gumagala raw na aswang dito sa sitio Balat Sibuyas. Pumasok na rin sa inyo at siguraduhin mong nakakandado na mga bintana at pinto nyo ha. Hindi na umimik ang dalaga. Napatingin na lang siya sa mga kasamahang tanod ni Kuya Felix. Pagkasarado niya ng kawayang gate, ay dali-dali na nga rin siyang pumasok sa loob ng bahay at sinunod ang bilin ng matipunong lalaki. Habang nakahiga, ay inaalala niya ulit ang sinabi ni Kuya Felix. Nung nakaraang linggo pa kasi nababalita ang tungkol sa aswang na yon, pero hanggang ngayon ay wala pa namang napapatunayan kung totoo nga ba yon o hindi. Nagsimula lang ang kwentong yon sa isang lalaking lasing mula sa sitio Langkaan at nasundan na ng iba pang kwento mula sa kanilang sityo. Marami rin ang naniniwala pero mas marami ang paniwalang paniwala dahil maraming pagkakataon na rin talaga na may mga kakaibang krimen na nangyayari sa kanilang lugar. Ang kaibahan nga lang, hindi tao, kundi hayop ang palaging mga nangangamatay. At nasabing aswang ang nambibiktima. Dahil katulad ng tipikal na nagaganap, ang biktimang hayop ay wakwak ang tiyan. Ubos ang lamang loob. At kung minsan ay tuyot na tuyot ang katawan dahil sinilat ang buong dugo. Sa tagal ng namumuhay ni Grace sa sitio Balat Sibuyas, ay halos nasanay na siya sa mga ganoong pangyayari. Pero hindi ibig sabihin na sanay na siya ay hindi na siya natatakot. Sa katunayan ay siya na yata ang pinakatakot na babae sa buong lugar nila. Matapos maalala ang huling biktimang hayop na isang kalabaw, ay bigla siyang napaupo sa papag at napa-sign of the cross. Panginoon, sana naman po, wala na mabiktima ang kung sino man pumapatay ng mga kahayupan dito sa sitio Balat Sibuyas. Sana mahuli na yung kriminal para naman po hindi na matakot ang mga kagaya ko at makapamuhay ulit kami ng normal. Naudlot na siya sa pagbigkas matapos makarinig ng malakas na alulong mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay napatalukbong tuloy siya ng kumot sa takot hanggang sa makatulog. Kinabukasan, katulad ng madalas na nangyayari, mas maagang nagigising si Grace. Hindi pa halos sumisikat ang araw ay nag-aasikaso na siya ng almusal nila ng kanyang mga magulang. Nang makita niyang gising na sina Nanay Melchora at Tatay Aquino, ay ipinagtimpla niya kaagad ng mga tunang kape. Habang hinihintay na maluto ang bahaw na sinangag at ininit na ulam kagabi, ay nagwalis-walis muna siya sa bakuran nila. Ang mga magulang niya naman ay ipinagpatuloy ang mga natirang gawain dahil may kakaunti pa pala natitira kagabi at hindi yun nakita ng dalaga. Pagkatapos magwalis at magsiga, ay bumalik na sa kusina si Grace para tingnan ang sinangag at ininit na ulam. Nay, Tay, okay na po ito. Sabay-sabay na nga ulit silang nag-agahan at nang matapos na ay tuloy ang kanilang kaabalahan. Pasado 8:00 ng umaga. Makakasama silang tatlo na naghatid ng mga binalatang bawang sa bahay ni Sir Miguelito. Pagdating doon ay nakita niya rin si Carlos na pangiti-ngiti lang habang sinisimplihan siya.
Hindi kasi legal ang pagiging mag-on nilang dalawa dahil makakagalit ang mga magulang nila noon pa man. At tila sumpayo na dapat sila rin ay maging magkagalit. Kahit ang totoo ay nagmamahalan naman talaga sila. Magandang umaga po mga Aquino, Aling Melchora, pati sa'yo Grace. Inismiran lang siya ng mag-asawa habang si Grace naman ay nakayuko lang. Bago sila makalampas, ay napabulong pa ang binata sa kanyang girlfriend. Kita tayo mamaya sa ilog ha. May sorpresa ako sa'yo. Hihintayin kita ng alauna ng tanghali. Dahil walang tao ron kapag ganung oras. Ha? Pagkatango ni Grace ay nginitian lang siya ng boyfriend na naglakad na palayo roon. Nakita pa siya ni Mang Aquino na nilingon ng binata, kaya sinuway siya noon, dahilan para mapabuntong hininga na lang siya. Mabilis na lumipas ang oras. Katulad ng usapan, nagdahilan si Grace sa mga magulang na pupunta lang siya sa bahay ng kaibigan niyang si Phobia. Pumayag naman si Mang Aquino, kahit na may pagdududa sa kanyang isip. Pagdating ng dalaga sa ilog, ay naabutan niya ang boyfriend na naliligo na. Nang mapatingin siya sa batuhang nasa isang gilid, ay nakita niya ang damit ng binata kaya namula siya ng bahagya. Uy, bakit nakahubot-hubad ka dyan? Ha? Tapos pinapunta mo talaga ako dito? Anong susurpresa mo sa akin, Carlos? Yang hubad mong katawan? Oo, ayaw mo ba? Hoy, sinaulo ka talaga. Baka may makakita sa atin dito. Siguradong yari tayo kay tatay. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Na kapag ganitong oras, walang bumababa dito sa ilog dahil takot ang mga taga-sityo na baka maingkanto sila. Kaya tara na! Sige ka, bahala ka, ikaw rin. Pagkakataon na natin to. Anibersaryo pa naman natin ngayon. Hindi umimik ang dalaga. Pinagmasdan niya lang ang boyfriend na sumisisid at pagkaahon noon ay nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Napapikit siya at napatalikod ng wala sa oras habang si Carlos naman ay pangiti-ngiti lang na ipinagmamalaki ang kung anong meron siya. Napakabastos mo naman! Mahal na mahal kita, Grace. Ikaw ang gusto ko mapangasawa. Pangarap kong bumuo ng pamilya na kasama ka. Dahil sa mga sinabi niyo ng binata ay tila kinilig na naman tuloy si Grace. Kalaunan ay tinanggal na nito ang mga kamay sa mukha at pinagmasdan ng kabuuan ng kanyang boyfriend. Hindi na rin niya napigilan ng silakbo ng damdamin kaya nagtanggal siya ng damit at saka lumusong sa tubig. Doon nga ay pinagsaluhan nilang dalawa ang tamis ng pagmamahalan. Saksi ang ilog sa kanilang ginawa. Lingid sa kanila, mula sa damuhan sa hindi kalayuan, ay nagmamatsyag pala si Kuya Felix na matagal na ring merong pagnanasa para kay Grace. Galit niyang pinagmasdan ng lalaki dahil plano na niyang ligawan si Grace. Nagpaalam na kasi siya sa mga magulang ng dalaga na pumayag naman kahit hindi pa alam ng kanilang anak ang tungkol sa panliligaw. Makalipas ang isang linggo, eksaktong katatapos lang ng dalaga na magluto ng bangus na sinigang sa sampalok, pagkatikim niya sa nasabing ulam ay kaagad niyang itinaktak ng 2 beses ang sandok bago lingunin ng mga magulang. Okay na to! Pare-pareho silang natigilan nang makarinig ng tugtog ng gitara sa labas ng bahay. Pagdungaw sa bintana ay tumambad nga sa paningin ni Grace si Kuya Felix. Gulat na napalingon ng dalaga sa mga magulang na tila tuwang-tuwa. Nay, tay, ano pong ibig sabihin nito? Sinamaan siya ng tingin ni Mang Aquino habang si Aling Melchora naman ay binulungan siya at sinabing pakitunguhan ng maayos ang nanghaharana. Labag man sa kalooban, walang nagawa si Grace kundi pagbigyan ng nais ng mga magulang. Pagkatapos umawit ni Kuya Felix, ay ipinagpatuloy na nga nito sa kanilang tahanan. Hinarap na lang siya ng dalaga kahit pa napipilitan lang at para hindi mapahiya sa mga magulang. Kilala kasi ang nasabing Ginoo sa Sitio Balatsibuyas bilang isa sa mga mahuhusay na konsehal. Bukod sa matipunong pangangatawan, ay may pagmamalaki rin talaga sa buhay si Kuya Felix. May kaya kasi ito
Kaya gusto ni na Aling Melchora at Mang Aquino na makatuluyan ng kanilang anak, kahit pa alam nilang malaki ang agwat ng edad ng dalawa. Ang katayuan din sa buhay ang dahilan kaya ayaw ng mga magulang ni Grace kay Carlos na isa lang ding magbabawang katulad nila. Gusto nilang makaahon sa buhay kaya kahit ng sariling anak ay tila ay binebenta na nila sa ibang tao na nakakaalwan sa buhay. Magandang gabi mga Kino, Aling Melchora. Pagpasensya nyo na po at nabulaw ko yata kayo. Eto mga prutas lang saka kalahating sako ng bigas ang nadala namin. Sa susunod na pagbisita ko, magdadala pa po ako ng mas marami. Hindi mo na po kailangan gawin yan, Kuya Felix. Ito naman si Grace Wag mo na akong tawagin Kuya Felix. Nagpaalam naman ako sa mga magulang mo na maliligaw ako sa iyo kaya siguro mas mainam na Felix na lang ang itawag mo sa akin. Ha? Manliligaw? Teka, Nay, Tay? Natigilan na ang dalaga sapagkat pinandilata na siya ng mga mata ng ina. Napapikit na lang siya sa sobrang pagkadismaya sa mga magulang pero hindi naman niya magawang umalma dahil naroon pa rin ang respeto niya. Pinakitunguhan na lang niya ng maayos ang konsihal hanggang sa umuwi na nga ito sa kanilang bahay. Pagkatapos noon ay doon niya inilabas ang sama ng loob sa mga magulang patungkol sa bagay na yon. Nay, Tay, bakit niyo naman po ginawa sa akin to? Para niyo na akong ibinenta sa taong yun. Naunawa niyo po ba na 10 taon ang agwat namin? Para ko na po siyang kuya o tiyuhin. Sa halip na matinong sagot ay isang sampal ang iginawad ng kanyang ina. Pagkatapos noon ay saka naman bumoses ang kanyang ama patungkol nga kay Carlos. Ganun na lang ang gulat ni Grace dahil alam na pala ng mga magulang niya ang tungkol sa kanila ni Carlos. At katulad ng inaasahan, tutulo mga ito dahil mas gusto nila ang katayuan ni Felix sa buhay. Kung ano-ano ang masasakit na salita ang sinabi ng mga magulang niya laban sa pinakamamahal niyang lalaki. Tinanggap niya yon lahat ng punong-puno ng sama ng loob. Pagdating sa kanyang silid, ay nagkandado siya at nagkulong, saka iniyak ang lahat ng pagdaramdam hanggang sa siya ay nakatulog. Kinabukasan, ay nakita nga sila ulit ng lihim ni Carlos dun sa ilog at sinabi niya ang lahat ng tungkol sa nangyari. Pasensya ka na sa mga magulang ko, Carlos. Alam kong gusto lang nilang makaahon kami sa hirap pero ayaw ko naman sa ganitong paraan. Pakiramdam ko, binibenta nila ako para lang makuha nila ang gusto nila. Ang sama-sama ng loob ko sa kanila. Grace, Pangga, huwag ka mag-alala dahil hindi ako galit sa nanay at tatay mo. Galit ako sa nananamantala ng kahinaan nila. Mga magulang mo sila kaya huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Paano hindi sasama ang loob ko? Pinaliligawan nila ako sa taong hindi ko naman gusto. At alam nilang malayo ang agwat namin ni Kuya Felix. Kung gusto mo, magtana na tayo, Grace. Puntahan natin yung pinsan kong si Yulo sa Maynila. Doon tayo titira sa dati naming bahay. Hindi na muna sumagot ang dalaga dahil tila nagdadalawang isip pa to. Dahil doon ay niyakap na lang siya ng mahigpit ni Carlos. Habang pareho silang nakalusong sa tubig ilog. Hindi mo kailangan sumagot ngayon, Pangga. Basta kung buo na ang loob mo, saka mo sabihin sa akin ang lahat dahil hindi ako magdadalawang isip na ilayo ka sa lugar na ito. Pagkatapos sabihin niyo ng binata ay muli na namang namayani ang mapupusok nilang damdamin. Saksi na naman ang ilog sa pagniniig nila, tanda ng pagmamahal nila sa isa't isa. Ilang araw pa ang lumipas. Hindi pa rin natatapos ang paglutas ng mga taga-sityo patungkol sa pumapatay ng mga hayop sa kanilang lugar. Pero nagkaroon na nga ng kalinawan ang mga tao sapagkat mismong ang may-ari ng babuyan na si Don Romantico ang nakasaksi. Ayon sa Ginoo, napansin niyang naghihiyawan ng mga baboy niya pasado 12:00 ng hating gabi.
At nang sumilip siya sa babuyan, ay nakita niya ang isang kiwig na nagpapanggap pang isa sa mga alagang baboy. Ang kiwig ay isang uri ng aswang na nabubuhay bilang isang normal na tao sa umaga at nagiging aso, baboy ramo o malaking pusa sa gabi kapag ginusto nito. Kalimitan ay hayop lang din ang kinakain nila, pero kung kinakailangan ay pumapatay at kumakain din sila ng tao. Dahil tuloy sa balitang yon, ay mas dumoble ang ingat ng mga tao, lalo na sa mga alagang hayop. Sa kabilang banda ay nagpatuloy din ang panliligaw ni Kuya Felix kay Grace, kahit tila isinusuka na siya ng dalaga. Isang gabi, dahil kaarawan ni Mang Aquino, inaya nitong mag-inom ang manliligaw ng anak sa kanilang bahay. Nagdala ng tuba si Kuya Felix. Nagkalasingan sila at sinamantala ng konsehal ang pagkakataong yon. Nahihimbing na ng tulog si Grace sa kanyang silid at hindi niya namalayang pinasok na pala siya ni Kuya Felix. Doon nga ay walang paligoy-ligoy nitong isinigawa ang masamang balak na panggagahasa. Hindi na nagawang makasigaw at makapalag ang dalaga dahil sa lakas at agresibo si Kuya Felix at matindi ang pagnanais nitong makaisa sa kanya. Sa huli ay napayak na lang si Grace nang maramdaman niyang naisakatuparan ng konsehal ang plano nito. Ang mas masakla pa nito ay kitang-kita niya ang mga magulang na nasa pintuan lang ng kwarto at nakatingin sa kanilang ginagawa. Nang matapos na ay saka pumasok sina Aling Melchora at Mang Aquino. Pakunwari silang nagulat matapos na makitang magkapatong ang dalawa at walang mga suot na pang ibabang damit. Aling Melchora, Mang Aquino, patawarin niyo po ako sa nagawa ko kay Grace. Sadyang mahal na mahal ko lang po ang anak ninyo. At kung ano man ang nangyari ngayong gabi, kung makabuo man kami, handa ko siyang pakasalan kahit saang simbahan. Ang kapal ng mukha mo, hayop ka! Nay! Nakita niyo po ang ginawa ng hayop na yan sa akin. Ginahasa niya po ako. Dapat siyang mabulok sa kulungan. Napagulgol si Grace nang marinig ang sinabi ng kanyang ama at ina na dapat nga silang magpakasal. Parang gumuho ang kanyang mundo dahil sa halip na alalahanin ng sinapit niya, ay tila mas pinanigan pa ng mga magulang niya ang konsehal. Ang sabi ni Carlos, wag na wag ako magtatanim ng sama ng loob sa inyo. Pero dahil po sa ginawa niyong ito, paano pa po ako magbibigay ng respeto sa inyo? Ano ba sa kayo mga magulang? Sampalang inabot ng dalaga sa kanyang ina at balak pa sana siyang sakta ng ama kundi lang umawat ang konsehal. Ang huling natatandaan na lang ni Grace ay ang mga sinabi ng kanyang mga magulang na kailangang matuloy ang kasal sa lalong madaling panahon. Sa sobrang sama ng kalooban ay tuluyan na siyang nawala ng malay tao. Makalipas ang 2 linggo, nang makumpirma na nagdadalang tao na si Grace, ay mas lalo lang nagpursige ang mga magulang niya na makasal kay Felix. Handa na ang lahat at nananabik na sila sa pag-iisang dibdib na yon. Dahil makapagyayabang na rin sila sa mga kapitbahay na dati silang inaapi-api. Subalit, lingit kay Aling Melchora, Mang Aquino at Felix, ay may nakahanda na rin plano si Grace at Carlos para rito. Itinuloy na nga nila ang naisip na pagtatanan at walang kamalay-malay ang lahat patungkol dito. Sa kabilang banda, ay hindi rin sinabi ng dalaga na pinagsamantalahan siya ng konsehal at ito ang dahilan kung bakit siya ikakasal. Mas may dahilan na para itakas kita rito sa lugar na to. Katulad ng pangako natin sa isa't isa, bubuo tayo ng pamilya na malayo na sa mga magulang mo. Tama, Pangga. Hindi na ako babalik sa lugar na ito. Isinusuka ko silang lahat, lalo na mga magulang ko. Pangga, di ba napag-usapan na natin na iwasan ang pagtatanim ng sama ng loob sa mga magulang? Pasensya na, Pangga. Pero hindi ko yata kaya ang sinabi mo. Sa dami ng ginawa nilang masasakit na bagay laban sa akin, hindi ko yata makakaya na hindi magtanim ng sama ng loob. Sobrang lalim ng sugat na itinanim nila sa puso ko. Masama man sila o mabuti, ang magulang ay magulang pa rin. Pero hayaan mo muna akong maramdaman to. Dahil yun naman talaga ang totoo eh.
Galit na galit ako sa kanila. Sige, naiintindihan kita. Meron ngang kasabihan, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon at may kanya-kanyang oras. Nirirespeto ko ang desisyon mo. Pero tatanungin kita ulit ngayon, buo na ba talaga ang loob mo na sumama sa akin? Oo, Pangga. Buong-buo na. Parang awa mo na. Ilayo mo na muna ako sa lugar na to. Pakiusap. Huwag mo kong iiwan. Ayoko makasal kay Kuya Felix. Oo, pangako Pangga. Hinding-hindi kita iiwan. Nang matapos ang usapan ay hinagkan nila ang isa't isa at niyakap. At pagkalaon ay isinagawa na nga nila ang matagal ng plano. Sa mismong araw ng kasal ni Grace at Felix ay nakipagtana ng babae sa totoo nitong mahal na si Carlos. Walang kahit sino ang nakakaalam kung saan sila nagpunta dahil wala naman halos nakakakilala kay Carlos sa sitio Balatsibuyas. Galit na galit si Kuya Felix, lalong higit sina Aling Melchor at Mang Aquino na napahiya sa mga taga-sitio. At dahil sa galit na yon ng bruskong lalaki, ay napagdiskitahan niya ang maraming hayop sa kanilang lugar. Nang gabing din yon, ay maraming nangamatay na hayop na lalong ikinatakot ng mga mamamayan. Pasado 2:00 ng hating gabi, mula sa pinakatuktok ng isang bundok na nasa dulo ng sitio Balatsibuyas, ay unti-unting nagpalit nga ng anyo si Felix. Mula sa pagiging matipunong lalaki ay naging nakakatakot siyang aswang na namumula ang mga mata at naglalaway sa galit. Pinapangako ko na hahanapin ko kayong dalawa at magsisisi kayo sa ginawa niyo sa akin. Lalo ka nang walang yang Carlos ka. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay isang nakakakilabot na alulong ang pinakawalan niya. Umalingaw-ngaw ito sa buong sitio na nasa ibaba ng bundok kung saan siya naroroon. Makalipas ang 9 na buwan, sa biyaya ng Diyos ay naging malusog naman ang pagbubuntis ni Grace. At katulad ng usapan nila ni Carlos na naka-live-in partner na niya ngayon, ay tumira nga silang dalawa sa isang barangay sa Maynila. Naging panatag ang kanilang pamumuhay sa tulong na rin ng pinsan at matalik na kaibigan ni Carlos na si Yulo. Kung ano-anong mararangal na trabaho ang pinasok ng lalaki para lang mapuna ng pangangailangan ni Grace sa pagbubuntis. Hindi na rin masyadong naging mabigat ang gastusin dahil marami ring mga libreng check-up at gamutan para sa mga buntis dun sa napuntahan nilang lugar. 10:00 na ng gabi, pero tuloy-tuloy pa rin sa pakikipag-inuman si Carlos sa tapat ng kanilang bahay kasama si Yulo. Birthday kasi ng malusog niyang pinsan noong nakaraang araw, pero ngayon lang sila nagkaroon ng oras para magsama dahil sa pareho silang may trabaho. Uy, insan, ano na? Kaya mo pa ba? Sabihin mo lang kung hindi mo na kaya, ha? Dahil ako nang tatagay nitong shot mo. Insan naman, yakang-yaka ko to, no? Pinagandaan ko nga tong araw na to eh. Saka, Sabado naman bukas. Kaya, okay lang na mag-inom tayo ng matagal ngayon. Eh di, kunin mo na tong tagay, no? Okay na nga. Kumusta na pala si Grace, insan? Kailan nga ba siya ulit manganganak, ha? Kabuanan na ngayon ni Grace. Sa pagkakatanda ko nga ngayong huling linggo ng buwan manganganak na siya. Ha? Sa pagkakatanda mo? Ikaw talaga, insan, no? Ang insang kong mapagmahal sa asawa, hindi alam kung kailan eksaktong manganganak. Alam mo naman ako, insan makakalimutin ako sa mga ganyan. Kaya nga buti na lang, lagi nagpapaalala sa akin si Grace. Okay na to! Hindi na halos natapos ni Carlos ang sinasabi dahil mula sa bintanang nasa harapan nila ay dumunga doon si Grace dahilan naman para mapaling ang atensyon nilang dalawa ng kanyang pinsan. Hinintay din muna ni Carlos na lagukin ng kanyang pinsan ng alak, saka sila nagtawanan. Nagulat kasi sila sa biglang pag-eksena ng buntis. Bakit kayo nagtatawanan dyan? Kunin mo na to, Pangga. Ininit ko yung sabaw para may mapulutan kayo dyan. Puro stick at sausawan na lang ng iho-iho yung pinapapak niyo dyan .
Oh, salamat! Amazing ka talaga, Grace! Sabi nga sa kanta, how sweet that sounds! Loko-loko ka talaga, Insan. Huwag mong babuin niyang pangsimbahan na kanta. Salamat din sa pulutan, Pangga ah. Bakit pala gising ka pa? Hindi pa ako makatulog eh. Bakit ba? Sabi ko nga, sorry naman. Basta hinihinay lang kayo sa inuman, Carlos at Yulo ha. Baka malising kayo masyado. Hindi naman kami magpapakasagat, Pangga. Huwag ka mag-alala. Ganyan din yung sinabi mo nung nakaraan eh. Naku, nakakondisyon naman ako, Grace. Saka huwag ka mag-alala. Pagbibigyan ko na tong best friend cousin ko. Ngayon na lang kami ulit nagkainuman eh. Once in a blue moon lang naman to eh. Alam ko naman yon. Pero alam mo naman na hindi mo kasing lakas mag-inom yung si Carlos. Kapag nagpasawa yan, mamaya ay nako, sa inyo kayang pauuwiin. Kung alam mo lang kung gaano yung kakulit, kalabit ng kalabit. Hindi pa nga ako nanganganak eh. Gusto na kagad akong punlaan uli. Uy, walang Diyo. Iba ka talaga, Insan. Iba talaga ang karakas ng isang Carlos Joey Alcaparaz. Ay nako, sinabi mo pa. Hindi mo ba alam na nakabuo kami niyan sa ilog doon sa amin? Ang sabi niya may sorpresa raw siya. Sa tuwing dadating ako doon, nako, nakahubot-ubad na. Paano pa ako makakaalma nun? Ganyan yung pinsan mo, no? Uy, labi ka naman, Pangga. Di naman ako makulit kapag lasing ah. Di ba, Insan? Oo, di naman pasaway at makulit tong asawa mo, Grace, kapag nalalasing. Sobrang pasaway at sobrang makulit lang. Dahil doon ay napatawan na rin tuloy ang babaeng buntis, habang ang asawa niya ay napapakamot na lang ng ulo sa hiya. Saglit silang tumigil sa pag-uusap dahil si Carlos na ang lumagok ng tagay. Loko-loko ka, Insan ah. Nang lalaglag ka ah. Ano ka ba? Doon lang tayo sa totoo, no? O sige na nga, bahala na kayo dyan at babalik na ako sa kwarto, Pangga. Uy, hanggang alas 12 lang kayo dyan ha. Huwag na rin kayo masyadong maingay, nakakaya sa mga kapitbahay natin, lalo na dyan kay Aling Angelica. Pangga naman. Nandun pa sa pangatlong bahay sila Aling Angelica, no? Ito nga si Yulo, katabing bahay na natin. Hindi nagre-reklamo sa lakas ng tugtog tuwing umaga eh. Ay nako, tumigil ka. Sa lakas ng boses mo, kahit 1 kilometro pa ang layo ng bahay, maririnig ka. Para kang puwet ng manok eh kung makaputak. Ang lapit-lapit lang naman ang kausap mo. Pero seryoso ah, hinaan nyo lang ang mga boses nyo dahil baka ireklamo pa kayo. Nung nakaraan, nireklamo niya na yung mga kabataan dun sa kanto. O sige na, Pangga. Naintindihan namin. Di ba, Insan? Oo, Grace. Bedroom boys lang kami. O sige na, Pangga. Matulog ka na. Pero, pakis nga pala muna. Nek-nek mo. Tumigil ka na sa halik-halik na yan. Lasing ka na. Sige na, pupunta na ako sa kwarto. Umayos ka dyan, Carlos ha. Isasara ko na tong bintana. Hoy, Yulo. Ikaw nang bahala dyan sa pinsan mo makulit ha. I love you, Pangga. I love you din, Pangga. Umismid lang si Yulo sa paglalambingan ng mag-asawa sabay lagok ng alak. Ilang saglit pa, pasara pa lang si Grace ng bintana nang walang ano-ano ay nakarinig sila ng alulong ng isang aso galing sa kung saan. Pagkatapos noon ay nagtahulan pa ang maraming aso kaya mas lalong umingay ang paligid. Napasilip tuloy nang wala sa oras si Carlos sa gate nila. Nang wala siyang makitang tao, ay bumalik siya sa pwesto saka lumagok ng tagay. Ang lakas ng alulong ng aso na yun ah. Kanino kaya yun? Kaya nga nakakatakot yung alulong. Dapat sa ganyan, sinasaway na may-ari kasi nagtatawag yan ng hindi magandang paywatig eh. Naku, hindi naniniwala ang mga taga rito sa ganyan. At saka, natural lang naman sa aso ang umalulong eh. Mas nakakatakot yung bigla siyang mag-meow-meow, di ba? Loko-loko ka talaga. Palibasa, hindi ka nagawi ron sa amin sa probinsya eh. Eh di sana, naranasan mo yung mga sinasabi naming, ha? Naudot na si Carlos sa pagsasalita dahil bigla nalang umihip ang hangin at sinayaw nito ang 2 puno na nakatirik sa loob ng maliit na bakuran nila.
Marahang naglaglagan ng mga patay na dahon kaya napalingon sila sa mga puno. Nang tumigil ang alulong at tahulan ng mga aso, ay biglang nagulat ang tatlo dahil may isang matandang babae ang bigla na lang nagsalita. Para bang bigla na lang itong sumulpot mula sa kung saan. Nakatayo ang matanda sa tapat ng nakasarang gate at nakatingin sa kanila ng matalim. May hawak itong nilumang tungkod, namumuti ang mahabang buhok, nakasuot ang lumang itim na bestida at merong itong maliit na supot na nakasukbit sa kaliwang balikat. Ang mas kapansin-pansin ay ang hikaw noon na nakasuot sa kaliwang tenga. Kumikinang kasi ito kaya saglit silang napalingon doon, bago magbalik ng tingin sa itsura ng kulubot na matanda. Magandang gabi sa inyo, mga apo. Hindi kaagad nakaimik sina Carlos, Yulo at Grace. Nakatinginan lang silang tatlo matapos makita ang matandang babae. Pagkadaka ay naging alerto rin bigla ang dalawang lalaki sapagkat hindi maganda ang naging kutob nila sa aura nyon. Ako nga pala si Tanya Markova. Tawagin niyo na lang akong Manang Tan. Pangga, isara mo na yung bintana. Madali ka. Doon ka na sa loob ng kwarto ha. At huwag kang lalabas. Sinunod nga kaagad ng buntis ang sinabi ng asawa. Pagkasara ng bintana ay saka naman hinarap ni na Carlos at Yulo ang matandang babae. Ngumiti lang yun sa kanila at pagkatapos ay tumango-tango habang ang dalawang lalaki ay tila nawala ang pagkalasing. Magandang gabi rin o, Manang Tan. Anong kailangan nyo? Manang, mawalang galang na pero 10 oras na unang gabi Bakit nasa labas pa kayo? Taga saan ba kayo? Pauwi na ako sa amin, pero bigla akong nakaamoy ng masarap at sariwang pagkain. Pwede ba akong makikain sa inyo? O di kaya ay makiinom, mga apo? Pagkasabi niyo ni Manang Tan ay nagtangkayong buksan ang gate para makapasok. Pero kaagad naman tumakbo si Yulo palapit sa gate para pigilan ang matandang babae. Iniharang ng malusog na lalaki ang dalawa niyang mga kamay sa gate. At pagkalaon ay lumingon siya sa pinsan at sinyenyesan yon na kumuha ng pagkain at may inom na tubig. Pasensya na Manang pero dyan lang kayo. At hindi kasi kayo pwedeng pumasok. Meron kasing may natutulog na kasi Manang Yung mga kasama namin tulog na. Mahirap nang maistorbo dahil may mga trabaho bukas. Maaga silang napasok. Nang sabihin niyo na magpinsan ay napawi ang ngiti sa mga labi ni Manang Tan. Napansin nila na napakuyom ng kamao ang matandang babae bago humawak sa hikaw nito. Kaya natuon ang paningin nila roon. Para kasing bigla na lang kuminang yon at bahagya silang nasilaw. Nang magkatinginan ng magpinsan, tila ba nag-usap ang kanilang mga mata na paalisin na ang matandang estranghera dahil iba na talaga ang pakiramdam nila rito. Pero dala pa rin ng konsensya, kinuha na muna ni Carlos ang pulutang kakainit lang, pati isang baso ng tubig. Lumapit siya sa gate at saka iniabot ang mga hawak. Ito lang ang pagkain namin dito, Manang. Pagpasensyaan nyo na Nako, maraming salamat, mga apo. Pagkakuha ay yumukod yun sa kanila bilang pasasalamat. Pagkatapos ay ininom nito ang tubig bago ibalik sa kanila ang baso. Hindi na sana tatanggapin ni Carlos ang baso pero nauna na tong kinuha ni Yulo. Maraming salamat ulit sa inyo, mga apo. Itong pagkain sa bahay ko na lamang kakainin. Sige po. Mag-iingat po kayo, Manang Tan. Kaya nga pag-iingat kayo dahil sa maraming masasamang loob niyan sa labas. Baka kayo naman ang mapag-interesan. Huwag niyo akong alalahanin. Kayo dapat mag-ingat lalo na ngayong kabuwanan na. Anong sinabi niyo? Hindi na sumagot ang estrangherang matanda. Ngumiti lang to sa magpinsan at saka naglakad na palayo sa kanila. Nang tuluyan ng mawala sa paningin nila si Manang Tan, ay nakahinga na sila ng maluwag. Dinig pa ang sabay na pagbuntong hininga ng magpinsan habang bumabalik sa kanilang upuan. Pagkaupo
ay kaagad tumagay si Yulo ng alak bago himasimasin ng kanyang dibdib. Ay grabe, insan. Parang nawala ang lasing ko nun ah. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot dun sa manang tan na yun. Ano naman ang nakakatawa? Hindi ko rin alam eh. Ay nako, sira ulo ka talaga, no? Pero ako nga rin insan eh. Parang nawala yung tama ng alak. Nakita mo ba yung mga titig na matandang yun? Ang sama niya kung makatingin eh, no? Oo, napansin ko rin yun insan. Pero mas nakaagaw ng atensyon ko yung hikaw niya sa kaliwang tenga. Oo nga, parang iba yung pakiramdam ko dun. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa hikaw. Ang akin lang, ginto yun eh. Paano naman nagkaroon ng ganong hikaw yung matandang yun? Mukha siyang palaboy sa itsura niya. Naku, delikado yun kapag napag-interesan ng mga loko-loko dyan sa labas. Sino ba yung matandang yun? Parang ngayon ko lang siya nakita rito ah. At tama ka nga rin, Pangga. Kumikinang-kinang yung hikaw niya. May kakaiba. Ito nga si baby natin eh. Kanina parang di mapakali. Mabutit umalis yung matanda. Uy, nakakagulat ka naman dyan, Pangga. Bigla-bigla ka na lang nasulpot dyan ah. Oo nga Grace, nakakagulat ka. Sino nga kasi yung matanda na yun, Yulo? Ikaw ang matagal na nakatira dito eh. Kaya dapat kilala mo mga tao dito sa lugar na to. Pasensya naman. Hindi ko rin talaga kilala eh. Nagpakilala naman siya. Sabi niya si Tanya Markova raw siya o Manang Tanya o Manang Tan. Kaya huwag kayong mag-alala pagtatanong ko bukas. Kaya hayaan na natin yun, Carlos. Insan, mabuti pa ituloy na natin tong pag-inom. Hugasan ko na muna tong basong ginamit ng matanda. Biglang dumula sa kamay niya ang baso at nang mahulog to sa lupa ay kaagad nabasag. Nang makita yun ni Grace ay bigla siyang napasign of the cross at saka kumatok sa dingding ng 3 beses. Kaya napatingin lang sa kanya ang 2 lalaki. Kukuha na sana si Yulo ng walis para linisin ang mga bubog pero pinigil siya ng babaeng buntis. Naku Yulo, huwag ka magwalis. Damputin mo na lang yung mga bubog. Ha? Hindi ba delikado? Baka mamaya may mabubog pa sa atin. Yaman na. Ako na magbawalis dyan bukas ng umaga. Kunin mo na lang yung makikita mo mga bubog, yung mga malalaki. Sa probinsya kasi, matindi ang paniniwala sa mga pamahiin at isa na ron ay ang pagbabawal ng pagwawalis sa gabi. Nagtataboy ka ng papasok na swerte kapag ganon. Saka baka mamaya may mawalis ka pang elemento at magalit pa sa'yo. Masama rin yung nababasag na gamit eh. Ibig sabihin, may nagbabadyang masama dun sa huling gumamit. Kaya ako napakatok ng 3 beses para kontrahin yon. Sana naman walang mangyari masama sa matandang babaeng yon. Wow! Grabe rin talaga yung mga paniniwala ng mga probinsyana at probinsyano no? Parang ang hirap naman mamuhay sa probinsya kasi di ka makakagalaw na maayos eh. Parang bawat galaw mo may sisita sa'yo. Laging may bawal. Wala namang mawawala sa'yo kapag naniwala ka sa mga ganong bagay eh. Subok na ang mga pamahiin kaya irespeto mo yon Yulo para makaiwas ka sa kapamakan. Oo nga, insan. Pero bilib ako sa'yo kanina ah. Yung pakiramdam mong malakas ka. Talagang hindi mo pinapasok si Manang Tan eh. May kasabihan kasi sa amin sa probinsya na wag basta-basta magpapapasok ng estranghero sa bakuran. Buntis pa naman tong asawa ko. At kapag ganun kalimitan aswang ang mga nagtatangka. Kapag pinapasok mo na sila, naku, ang katumbas nun ay inanyayahan mo na makapasok yung mga aswang sa bakuran mo. Isipin mong mabuti, ganitong 10 oras ng gabi, isang matanda na manghihingi ng tubig, may tungkod at hindi naman natin kilala. Malamang sa malamang baka nga aswang yun eh. Aswang ka agad? Malay naman natin kung diwata. Saka walang aswang dito sa syudad no? Yan ang akala mo Yulo. Hindi mo ba alam na marami-rami na rin na mga aswang na nagpupunta sa syudad? Hindi mo alam baka mamaya yung mga nakakasalumuha mo sa trabaho isa rin pala sa aswang. Naku, nakakatakot naman yun. Totoo ba yan? Mukha bang nagbibiro ang asawa ko, ha? Sa tagal naming nanirahan sa probinsya, sa dami naming karanasan,
Ngayon pa ba kami magsisinungaling? Sa totoo lang, Insan yun talaga nagiging pakiramdam ko kay Manang Tan. Pero pasalamat na lang tayo dahil hindi siya agresibo kumpara sa mga aswang na nasa probinsya. Pero huwag niya nang tatangkain bumalik dahil kapag sinubukan niyang aswangin ang asawa ko, hahanapin at hahabulin ko siya hanggang sa impyerno. Napalunok na lang ng laway si Yulo bago tumagay ng alak. Pagkatapos ng mga paliwanagan na yon, ay inibadan nila ang usapan para naman gumaan na ulit ang vibes ng paligid. Nagpaalam na nga rin si Grace sa kanila dahil inaantok na rin talaga siya. Nagpatuloy na sa inuman ng magpinsan hanggang sa makalimutan na nga nila ang tungkol kay Manang Tan. Ang tinalakay na nila habang masayang nagiinuman ay tungkol naman sa trabaho at kung ano-anong bagay na madalas pinag-uusapan ng mga kalalakihan. Maya-maya pa, nang sumapit na ang 12:00 ng hating gabi, ay tinapos na nila ang pag-inom ng alak. Tumulong muna si Yulo sa pinsan na ayusin ang mga kalat sa mesa bago siya umuwi ng kanilang bahay. Pagkauwi ng bawat isa sa kanilang tahanan, eksakto naman na merong uling umalulong na aso mula sa hindi kalayuan. Sa bahay ng mag-asawa ay tanging si Grace na lang ang gising. Umihilik na kasi si Carlos dahil sa matinding kalasingan. Pagkarinig ng buntis sa asong umalulong ay pinilit niyang gisingin ang kanyang asawa. Kaya lamang ay ayaw na talaga nitong dumilat pa, kaya wala nang nagawa ang babae. Tumayo na lang siya at tiningnang mabuti kung nakasarado nga ba ng maayos ang pintuan at bintana ng kanilang bahay. Eksakto na paglapit ni Grace sa nakasarang pinto, ay muling umalulong ang aso sa hindi kalayuan sa kanila. Napa-sign of the cross naman siya habang dumudulog ng dasal. Inay ko po, Panginoon, kawaan niyo po ako at ilayo niyo po ang mga taga rito sa kapahamakan. Nang makasiguro na ang buntis na ayos na ang lahat, ay naglakad na siya pabalik sa silid nila ni Carlos nang walang ano-ano'y muli na namang umalulong ang aso. Sa pagkakataong ito ay mas malakas na at mas nakakakilabot. Nanindig nga bigla ang mga balahibo niya pagkarinig sa alulong na yon. Kasunod din noon ay biglang may kumalabog sa pinto. Mahina lang ito, subalit dinig na dinig naman. Muling napa-sign of the cross si Grace habang napapalingon sa pinto na muli na namang kumalabog sa pangalawang pagkakataon. Panginoon, kaawaan niyo po ako at ilayo kami sa kapahamakan. Hindi na nakatiis pa si Grace. Dala na matinding takot ay napilitan na niyang gisingin si Carlos. Pero kahit anong gawin niya, napakasarap pa rin ng tulog nito. Napahawak na lang ang buntis sa kanyang tiyan dahil sa takot hanggang sa makarinig siya ng boses mula sa labas ng kanilang bahay, kung saan niya rin narinig ang kumakalabog sa pinto. Pinsan! Carlos! Gising pa ba kayo? Makikitulog na lang muna ako. Yulo? Ay, Grace! Ikaw ba yan? Papasok naman ako. Nilak na kasi ni Chloe yung gate kaya hindi na ako makakapasok sa amin. Nang marinig ni Grace ang sinabi ng pinsan ng kanyang asawa, ay kaagad niyang pinagbuksan niyo ng pinto. Sa kabilang banda ay nakahinga rin siya ng maluwag at nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Pasensya na talaga Dito muna ako matutulog. Alam mo naman yung asawa ko tulog mantika. Doon na sana ako matutulog sa veranda niyo Ang kaso lang, bigla namang umalulong yung aso. Ay naku, pesting aso na yan. Nakakarindit, nakakakilabot talaga pakinggan Ayos lang. Bilisan mo nang pumasok dito dahil nakakatakot yung alulong ng aso. Huwag ka nang tumambay dyan, no? Ay, oo nga pala. Salamat Ngayon ko lang narinig yung mga aso dito na ganyan Parang mga nauulol. Hindi naman ako matatakotin pero kinikilabutan talaga ako habang naririnig yung pag-alulong na yun. Sabi ko naman sa'yo, dapat talaga sinasaway ng may-ari yung mga ganyang aso Nag-aanyaya kasi talaga sila ng hindi maganda. Doon nga sa amin, sinasabuyan pa yan ng asin o kaya tubig para lang maawat. Totoo ba talaga yung mga kasabihan na ngayon? Totoo ba talaga yung kasabihan na yun? Na kapag may umalulong na aso merong mamamatay? Oo, totoo yun.
Sinasabi ko na nga sa'yo subok na yon lalo sa amin sa probinsya. Hintayin natin bukas kung may mapapabalita. Sana lang talaga, ayos lang si Manang Tan. Naku, ayun na naman tayo sa usapan na yan. Huwag na nga natin pagkwentuhan. Nangingilabot ako Nawawala yung lasing ko. Sisihin mo yung aso. Wait. Teka, gising pa ba si Carlos? Nako, tulog na. Kanina ko pa nga ginigising dahil natakot ako sa kalabog. Akala ko aswang na, ikaw lang pala. Yung asawa ko, parang asawa mo rin yan kung matulog. Tulog mantika tapos lasing pa. Pasensya na talaga lalo na sa abala. Wala yun. Tsaka nalang matulog sa sofa ha. Kukuha lang ako ng kumot tsaka unan tapos buksan mo na lang yung electric fan. Sige, walang problema. Okay na ako dyan. Nang maibigay na ni Grace sa mga kailangan ni Yulo, ay pumasok na rin kaagad siya ng kwarto at tinabihan ang asawang humihilik-hilik pa rin. Pinagmasdan muna ni Grace ang mukha ng asawa habang hinihimas-himas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napangiti siya saka naman hinimas ang mukha ng lalaking tila wala namang muwang sa paligid. Nang muli niyang hinimas ang tiyan, ay muli na naman tuloy na numbalik ang kanyang alaala ng mapait na nakaraan. Ang panahon kung saan ay pinagsamantalahan siya ni Kuya Felix. Sa totoo lang, ay madalas pa rin talaga niyang naalala ang tungkol doon. Pero inaalis na lang kaagad niya sa isip. Hindi rin kasi basta-basta to nabubura, lalo na't alam niyang may ambag ang konsehal sa kanyang pagbubuntis. Hindi niya talaga sigurado kung sino talaga ang ama kay Carlos at Kuya Felix ng kanyang ipinagbubuntis na sanggol. Gayunpaman, ay umaasa siyang nawa si Carlos talaga ang totoong tatay ng ipapanganak niyang sanggol. Lalo na't alam niyang mas maraming nangyari sa kanila ng nasabing lalaki. Panginoon, ang hiling ko lang po, bukod sa maging malusog ang anak ko, sana po si Carlos talaga ang tatay niya at hindi ang hayop na yon. Matapos niyang sabihin yon, ay nakatulog na nga rin siya ng mahimbing. Kinaumagahan ay biglang napabangon si Yulo mula sa pinagtulugang sofa. Nakaamoy kasi siya ng masarap na pagkain mula sa kusina, kasunod ang boses ni Grace. Okay na to! Dali-daling tumayo ang malusog na lalaki at nagtungo sa kusina kung saan ay naabutan niya ang mag-live-in partner na nagtatawanan. Naikwento na kasi ni Grace sa asawa niya kung bakit natutulog sa sofa si Yulo pagkagising nila. Pagkaupo niya katapat ng dalawa, ay bagya siyang tinapik ni Carlos habang napapangiti at umiinom ng kape. O Insan, sarap ng tulog mo Tara, magkape ka muna at kumain. Nagluto ng tsampurado si Mrs. para sa atin. Sige, salamat sa kape tsampurado, Insan. Teka, bakit tawang-tawa ka dyan naikwento kasi nitong si Mrs. kung bakit ka dito natulog sa bahay Hindi ko akalaing takot ka pala sa alulong ng aso, no? Sino ba naman kasing hindi matatakot? Palibasang lakasan ng hilik mo kagabi, kaya hindi mo narinig. Di ba no, Grace? Oo na. Dadamay mo pa yung asawa ko. Sige na, kain mo na yung tsampurado at inuman mo ng kape para mawala yan tama ng alak. Puro ka rin kasi kalokohan Pasabi-sabi ka pang hindi naniniwala pero takot ka rin naman pala. Napangiti na lang si Yulo at nagsimula ng kumain kaya ganun na rin ang ginawa ng mag-asawa. Nang matapos na silang mag-agahan ay nagpaalam na si Yulo na uuwi na ng bahay. Sigurado kasing yayariin siya ni Chloe dahil malaki mang tao kung tingnan pero under desire si Yulo sa asawa. Palabas pa lang ng gate ay dumating na nga ang kanyang asawa at ibinalita sa kanila ang nagpatayo ng kanilang mga balahibo. Ayon nga kay Chloe, ay namatay ang 3 alagang German Shepherd ng kapitan ng kanilang barangay. Grabe raw ang sinapit ng mga aso dahil biyak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Kaya galit na galit ang punong barangay. Dahil naman doon ay nagkatinginan sina Carlos at Grace. Naalala kasi nila ang ganoong pangyayari sa sitio Balat Sibuyas. Diyos ko naman, Chloe, my love. So sweet. Akala ko naman tao na yung namatay Kaya kinabahan ako sa mga sinabi mo.
Masyado ka exaggerated, mahal. Aray ko! Napangiwi ang mag-live-in partner nang makita nila kung paano pingutin ni Chloe ang asawa sa tenga. Pagkatapos nga maikwento yon ay nagpaalam na ang dalawa kaya nakapag-usap na ng seryosohan sina Carlos at Grace. Sa tingin mo, Pangga, may kiwig na dito sa barangay? Baka nagkataon lang siguro yun, Pangga. Nagkataon? Parang ganun na ganun din kasi nung nasa probinsya tayo. Pangga, wag na natin pag-usapan yung tungkol sa probinsya. Baka maalala mo na naman yung mga magulang mo at maiyak ka na, ha? Tumigil na si Carlos sa pagsasalita dahil naluha na nga ang kanyang ka-live-in partner. Nilapitan niya ang buntis at niyakap sa kahinimas-himas ang likuran. Pagkatapos noon ay ibinaba niya ang muka sa tiyan saka malumanay na nagsalita. Anak, tulungan mo nga akong pasayahin ng nanay mo. Ang aga-aga umiiyak na naman siya. Pasensya na, Pangga. Huwag na nga natin pag-usapan yung tungkol sa probinsya. Nagkayakapan na lang sila ng maigpit hanggang sa maging okay na rin ang lahat. Mabilis na lumipas ang oras. Matapos ang almusal ay halos maghapong natulog si Carlos dahil ramdam niya pa rin ang tama ng alak sa kanyang katawan. Pagdating ng hapon ay nagpaalam naman saglit si Grace na mamamalengke. Pumayag ang lalaki dahil kasama naman si Chloe kaya kampante siya. Habang naghihintay sa asawa ay nagpasyang maligo si Carlos para na rin makabawa sa hangover. Halos kalahating oras din siyang nagbabad sa tubig. Paglabas niya, habang nagpupunas ng basang ulo, ay hindi sinasadyang napadungaw siya sa bintana. Nagulat siya sa nakita dahil naroon na naman ang matandang babae na nakiinom ng tubig sa kanila nung gabi. Dahan-dahang yung naglakad sa harap ng kanilang bakuran habang nakatingin sa bahay. Nakaramdam ng hindi maganda si Carlos pagkakita niya kay Manang Tan. Pero sa halip na hayaang punuin ng takot ang sarili, ay nilapitan niya ang matandang babae dahil gusto niyang makasiguro sa mga bagay-bagay. Bigla na lang din kasing sumagi sa isip niya ang tungkol sa mga alagang German Shepherd na kapitan na mga namatay kagabi. Napapabulong tuloy siya sa sarili habang papalapit sa gate kung nasaan ang estrangherang matanda. Kung totoong sinasabi ni Grace na may kiwig o kahit anong uri ng aswang ngayon dito sa barangay, posibleng siya yun . Pinagmasdan niya ang gintong hikaw na kumikinang sa kaliwang tenga bago yung kumprontahin. Manang? Anong na naman yung ginagawa niyo rito? May kailangan ka na naman ba? Pasensya na, wala na kaming pagkain ngayon . Makikinom lang sana ng tubig, Apo. Nauuhaw kasi ako. Pasensya na po, Manang. Hindi ko na kayo mabibigyan ng tubig sa ngayon. Ay, bakit naman? Kahit kaunti lang. At ako uhaw na uhaw talaga, Apo. Hindi naman ako nanghihingi ng pagkain kaya sige na naman, kahit tubig lang. Wala na nga ho. Wala ho kaming tubig. Hindi ho malinis yung tubig namin dyan ngayon. Isa pa, hindi pa ho ako nakakabili dahil nasa asawa ko yung pera. Namalengke ho siya ngayon. Ha? Ganun ba? Wala dyan ang asawa mo? Abay, sayang naman pala. Kaya nga ho, pasensya na ho talaga kayo, Manang Tan. Sa iba na lang ho muna kayo humingi ng tubig. Naudlot na si Carlos sa pagsasalita dahil pinagmasdan niya ang kausap na marahang lumakad. Palapit yun sa gate na parang bubuksan niya kaya dali-daling lumapit doon ng lalaki para pigilan ang matandang babae. Humarang siya sa gate at tumawak doon ng maigpit para hindi yun makapasok. Manang, teka! Pwede ba akong pumasok? Gusto ko lang kasi sanang magpahinga kahit na saglit lang. Napagod kasi ako ng gusto sa kakalakad, Apo. Ay nako, pasensya na ho talaga, Manang Tan . Hindi ho talaga po pwede. Ay bakit naman? Natatakot ka ba na baka manakawan kita? Pagkasabing yun ni Manang Tan ay biglang nawala ang ngiti sa mga labi niya.
Ang tila nakakaawa niyang mukha kanina ay bigla na lang naging tila mabangis na hayop. Lumiksi din ang mga mata niya na kung makatitig ay parang lalamunin ng buhay si Carlos. Magkagayon man, ay hindi pinakita na matipunong lalaki ang takot sa kanya na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Taas noon niya pa ring hinarap ang matandang babae. Ay nako Manang Tan, pasensya na po talaga. Pero hindi ho talaga kayo po pwedeng magpahinga rito sa bahay namin. Alam mo bang nandito na siya? Matagal niya akong hinanap at dahil sa malakasampang amoy niya, ay natagpuan niya rin kayo sa wakas. Manang, ano bang pinagsasabi niyo? Ingatan mo ang asawa mo, lalo na't buntis siya. Hindi lang isa ang nakaka-interes sa kanya, kundi marami. Pero mag-ingat ka rin dahil ikaw ang mas malapit sa panganib. Kapag hindi ka maging maingat sa mga kinikilos mo, mapapahamak kayo. Sinasabi ko sa iyo. Biglang nanayo ang mga balahibo ni Carlos sa buo niyang katawan at ramdam na ramdam niya ang tila pangangapal ng kanyang balat. Nagulat din kasi siya saka napatanong sa sarili sa hindi niya malamang dahilan. Matapos marinig ang mga sinabi ni Manang Tan ay tila rin ba bigla na lang siyang nilamon ng takot. Paano niya nalaman na buntis si Grace? Pagkatapos noon, ay nakipagtitigan na matagal na matanda sa kanya na hindi naman niya inatrasan. Naalala niya rin kasi ang mga sinabi noon ni Grace na kapag meron daw nakikipagtitigan ay hindi dapat siya ang unang kukurap upang maipakita sa alagad ng dilim na hindi siya magpapadaig. Mabuti na lang ay kaagad ding bumitaw sa pakikipagtitigan ng matandang estranghera. Ngumiti lang to ng tipid bago muling nagwika. Kapag humingi ako ng tubig sa susunod na balik ko, painumin mo na ako para yon sa kaligtasan ninyo. Uulan mamaya kaya isara mong maigi ang mga bintana at pinto ng bahay. Mahirap na dahil sasabayan ng dyablo ang ingay ng kulog at kidlat para makagawa ng kasamaan at makapaghasik ng lagim. Manang, mawalang galang na ho ah. Pwede umalis na ho kayo. Hindi na ho maganda yung mga sinasabi niyo eh. Tinalikuran na siya ng matandang babae at pinagmasdan niya lang yon habang papalayo sa kanyang bakuran. Nang mawala na sa paningin niya si Manang Tan, ay eksakto naman ang pagdating ni Grace kasama si Chloe. Nagulat pa nga siya dahil parang bigla na lang sumulpot ang dalawa mula sa kung saan. Parang gulat na gulat ka naman, Pangga. Parang kang nakakita ng multo dyan. Mukha ba kami mga multo, ha? Pasensya na ha. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat sa inyo? Bigla-bigla na lang kayong nasulpot na parang kabuti. Pagkakuha niya sa pinamili ng asawa ay nagpaalam na rin si Chloe dahil kailangan niya pang asikasuhin si Yulo na sobrang tinderi ng hangover. Pumasok na nga sa bakura na mag-live-in partner at doon sa loob ng bahay itinuloy ang kwentuhan. Hindi na muna ikinuwento ni Carlos ang tungkol kay Manang Tan at sa mga sinabi nun. Alam niya kasing mangangamba si Grace lalo na at buntis yun at malapit ng manganak. Nag-isip na lang siya ng pwede nilang pag-usapan na hindi matatalakay ang patungkol sa mga iniiwasan niyang bagay. Pangga, anong iluluto mong ulam? Mas okay sana kung may sabaw para mawala tong hangover ko. Oo, Pangga. Sinigang sabang gustong iluluto ko para may sabaw kang mahigop. Si Chloe, ganito rin yung binili dahil malakas din yung hangover ni Yulo eh. Magpinsan talaga kayo. Kaya huwag na kayong magiinom ng sagaran ha, Pangga. Minsan lang naman yung Pangga eh. Pero tama ka, hindi na ako magpapakasagad ng inom. Tapos sunod-sunod, mahirap yun. Ay, siya nga pala. Uulan daw mamayang gabi, sabi dun sa napanood naming balita. Dun sa TV sa palengke. Tapos, mawawalan din daw ng tubig kaya mag-imba ka na muna ha. Okay lang ba yung Pangga? Kaya mo pa ba? Oo naman, kaya naman Pangga. O sige, mag-iimbak na muna ako ng tubig habang naghihintay sa luto mo. Kesa wala akong ginagawa. Para hindi ko na rin maramdaman tong sakit ng ulo ko. Inuman mo kaya ng gamot yan para guminhawa yung pakiramdam mo? Alam mo namang hindi ako mahilig uminom ng gamot eh. Napakapakla ng lasa.
Tsaka, hindi naman talaga dapat iniinuman ng gamot kapag simpleng sakit lang ng ulo eh. Ayos ka rin, no? Kapag alak, hindi ka napapaklaan sa lasa. Pero kapag gamot, kalit-lit na tableta, paklang-pakla ka. Ang husay mo talaga, Carlos. Ang galing-galing talaga ng mister ko. Napakamot na lang sa ulo ang matipunong lalaki bago magpunta sa banyo para mag-ipon ng tubig nila. Tumawa-tawa lang ang asawa niyang buntis habang patuloy siyang kinakantsawan. Maya-maya pa nga, katulad ng napanood ni Grace sa TV, nagsimula na ngang kumulimlim ang paligid at pagkalaon ay biglang bumuhos ang patak ng ulan. Nung una ay malumanay lang, pero kalaunan ay sinasabayan na ito ng kulog at kidlat. Nang mapatingin si Carlos sa bintana, ay bigla niyang naalala ang sinabi ni Manang Tan. Kapag humingi ako ng tubig sa susunod na balik ko, painumin mo na ako para yun sa kaligtasan ninyo. Uulan mamaya, kaya isara mong maigi ang mga bintana at pinto ng bahay. Mahirap na dahil sasabayan ng dyablo ang ingay ng kulog at kidlat para makagawa ng kasamaan at makapaghasik ng lagim. Ano bang ibig niyang sabihin dun? Okay na to. Pangga, halika na rito at kumain na tayo. Iwan mo na muna yung pag-imbak ng tubig. Ha? Sige, Pangga. Tapos na rin ako dito. Salamat ha. Makalipas pa ang ilang minuto ay sabay na nagapunan na mag-live-in partner. Habang kumakain sila ay hindi pa rin maalis sa isip ni Carlos ang mga nangyari kanina. Nababahala kasi siya na baka maaaring bumalik o kung may anong gawin si Manang Tan sa kanyang mag-ina. Kaya mayat maya ang pagsulyap niya sa bintana kung merong tao sa harapan ng maliit nilang bakuran. May hintay ka ba? Parang kanina ka pa hindi mapakali dyan, Pangga ah. Ha? Wala naman. Tinatansya ko lang yung ulan dahil baka lumakas. Di ba yung bubong banda sa veranda natin medyo butas-butas na. Baka umanggi yung tubig. Naku, wag mo na munang intindihin yun. Kumain ka na at tumigop ng sabaw para mawala yung hangover mo. Sa susunod, huwag ka nang magpapakasagad ng pag-inom, Pangga ah. Oo, Pangga. Salamat. Nang matapos na sila magapunan, ay nagpahinga na nga ang mag-asawa. Habang lumalakas ang ulan ay mas lalong hindi nakampante si Carlos dahil mas dumilim ang paligid. Habang nagsasara siya ng pinto at mga bintana, ay panay-panay pa rin ang sulyap niya sa labas ng bahay. Dumungaw din siya panandalian sa bahay ng pinsan na tanaw naman mula roon. Patay na ang ilaw sa banda roon kaya naisip niyang maagang natulog sina Yulo at Chloe. Nang biglang gumuhit ang kidlat sa kalagitnaan, kasunod ng pagdagungdong ng kulog ay napa-sign of the cross na lang si Carlos habang nakatitig sa kalangitan. Napahawak din siya sa dibdib dahil bigla na lang din siyang kinabahan ng hindi niya rin alam. Diyos ko, ikaw nang bahala. Wala po sana mangyari masama ngayong gabi. At hindi na sana lumakas pa ang ulan para hindi bumaha masyado. Pagkasabi niyang yon, ay nakarinig na naman siya ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Saglit lang at hindi kalakasan pero nakakapanindig balahibo pa rin ang alulong na yon. Kaya nagmadali na siya sa pagsasara ng bintana. Pagbalik sa kanilang kwarto ay kaagad niyang tinabihan ng asawa na natutulog na. Habang nakapikit ay tahimik at taimting niyang pinakikinggan ang patak ng ulan na may pabugsubugsong hangin hanggang sa hindi na rin niya namalayan na natangay na rin ang kanyang diwa. Nakatulog nga si Carlos at nagising na lang pasado 12:00 ng hating gabi. Matapos siyang tapik-tapikin ni Grace na tila may kinatatakutan kung ano. Napatingala muna siya sa bubungan dahil hindi pa rin humuhupa ang ulan. At nang makitang hilatsa ng mukha ng asawa, ay bigla siyang napabangon at otomatikong nawala ang antok. Nakahawak na kasi ang buntis sa tiyan nito na parang namimilipit. Bakit, Pangga? Anong nangyayari? Si baby, kumikislot-kislot si baby. Paano kumikislot? Ayos lang ba kayo? Hindi, natatakot ang baby natin. Parang may tao sa labas ng bahay, Pangga.
Pagkasabing yun ni Grace ay kinutuban nga kagad si Carlos. Bigla naman sumagi sa isip niya ang sinabi ni Manang Tan. Kapag humingi ako ng tubig sa susunod na balik ko, painumin mo na ako para yun sa kaligtasan ninyo. Uulan mamaya, kaya isara mong maigi ang mga bintana at pinto ng bahay. Mahirap na dahil sasabayan ng dyablo ang ingay ng kulog at kidlat para makagawa ng kasamaan at makapaghasik ng lagim. Carlos! Pangga! Ang sakit ng tiyan ko! Ha? Manganganak ka na ba? Dadalhin na kita sa ospital. Tatawagan ko lang si Yulo at si Chloe para magpatulong, Pangga. Hindi pa ako manganganak. Nananakit ang tiyan ko dahil natatakot ang baby natin kasi may tao nga sa labas. Natatakot ang anak ko kaya galaw siya ng galaw. May aswang sa bakuran natin, Pangga! Nang sabihin to ni Grace ay mas lalong nanginig ang kalamnan ni Carlos. Dahil sa matagal na nirahan sa probinsya, sanay nang makarinig ang matipunong lalaki ng patungkol sa aswang. At kahit anong may kinalaman sa kababalaghan, subalit ito ang unang pagkakataon niyang makakainkwentro ng totoong aswang. Kaya hindi niya rin talaga alam ang gagawin sa mga ganitong sitwasyon. Pinilit niya na lang ang sarili na maging matapang para kay Grace at sa kanilang anak. Kahit ang totoo ay unti-unti na siyang kinukumutan ng takot. Huwag ka mag-alala, Pangga. Nandito lang ako at hindi ko kayo iiwan ng baby natin. Huwag ka matakot. Hindi ako natatakot, Pangga. Itong anak mo ang natatakot. Demonyong aswang na yan. Demonyo ka! Lumayas ka rito! Sabay silang napatingin sa bubungan na may kumalabog mismo sa itaas ng kwartong kinalalagyan nila. Mas lalo rin tuloy nagkikikislot ang sanggol sa sinapupunan ni Grace. Sinyalis ng matinding pagkatakot. Nang makita ni Carlos na pawis na ang asawa sa matinding paghihirap, ay malakas siyang sumigaw habang may kung anong kinukuha sa ilalim ng kanilang kama. Demonyo kang aswang ka! Ang asawa ko pa talaga napili mong biktimahin, ha? Lumayas ka rito! Dahil kung hindi, pagpipira-pirasuhin kita! Gamit tong taga ko! Pero sa halip na taga ang makuha niya sa ilalim ng kama, ay ang pinaglumaan niyang brief ang nahigit niya. Na hindi alam kung maiinis ba o matatawa sa asawa. Tila namula naman si Carlos sa kahihiyan habang ang aswang na nasa bubong ng kanilang kwarto ay muling tumugon ng pagkalampag. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Dali-daling nagtungo ang matipunong lalaki sa kusina para kumuha ng itak at asin. Ito kasi ang naalala niyang sinasabing pangontra raw sa mga ganitong nilalang. Pagbalik sa kanilang kwarto ay pumatong siya sa papag at kinalampag niya ng itak ang kanilang bubungan. Hoy, aswang! Lubayan mo ang asawa ko! Lubayan mo ang mag-ina ko! Demonyo ka! Paulit-ulit niyang kinakalampag ng itak ang bubungan hanggang sa marinig ang pag-ungol at kalabog ng sinasabing aswang. Dinig nila ang pagtakbo nito papunta sa puno kaya hindi na rin nag-aksaya ng oras si Carlos. Dito ka lang, Pangga. Isara mo ang pinto ng kwarto, ha? Huwag kang lalabas. Sige, Pangga. Mag-iingat ka. Bilisan mo at palis na yung aswang. Iniabot ng matipunong lalaki sa kanyang asawa ang garapon na naglalaman ng asin at dali-dali siyang lumabas ng kwarto para sundan ng nasabing aswang. Natatakot man, ay lakas loob na lumabas ng bahay si Carlos para harapin ang sinasabing aswang hanggang sa maaninagan niya nga ito sa punong nasa loob ng kanilang bakuran. Kitang-kita niya ang isang baboy na may mahabang mga kuko, nanlilisik na mata at mahabang dila. Umaangil to pero hindi niya marinig ang boses dahil sa patak ng ulan. Nang makita niya ang nasabing nilalang, ay doon niya nga napagtanto kung anong klaseng aswang ito. May kiwig na rin sa lugar na ito. Bigla niyang naisip na baka ang nasabing aswang ay si Manang Tan. Kaya galit niya tong sinigawan habang nilalapitan para undayan ng hawak niyang itak. Walang iya ka, matanda ka! Hindi kita uurungan! Pagkatapos kitang bigyan ng pagkain at maiinom, ito ay susukli mo sa pamilya ko. Sinasabi ko na nga ba na isa kang aswang eh. Binalaan na kita kahapon sa pag-uusap natin, di ba?
hindi ka na po pwedeng pumasok sa bakuran ko. At kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, hahanapin kita kahit sa impyerno ka pa magpunta. Umangi lang ang baboy at nanlilisik ang mga matang lumingon kay Carlos. Walang mangyayaring masama sa mag-ina. Pero sa'yo meron. Dahil papatayin kita, Carlos! Nagulat ang matipunong lalaki at nagtaka dahil kilala siya ng nasabing aswang. Hindi niya tuloy na malaya ng paglundag nito sa kanya. Mabuti na lang ay nasalag niya ang itak. Kaya tumama ito sa kaliwang binti ng aswang bago tuluyang lumayo. Bakit mo ako kilala? Sino kang aswang ka? Muling sumalakay ang aswang, pero sa kabutihang palad ay may mga tanod ng nagdatingan. Nakita pala kasi ni Chloe mula sa bintana ng kanilang bahay ang malahalimaw na baboy sa puno. Kaya ginising niya ang asawang si Yulo bago sila humingi ng tulong sa kinauukulan. Hindi na tuloy nagawang makasalakay ng aswang dahil pinaputukan na siya ng baril ng kapitan. Galit na galit ang Ginoo dahil ang paniwala nito ay ang aswang ang pumatay sa kanyang mga alagang German Shepherd. Sige, demonyo ka! Kapag bumalik ka pa rito, sisiguraduhin kong mamamatay kang hayop kang aswang ka! Nang mawala na sa paningin nila ang aswang, ay kaagad pumasok si Chloe sa loob ng bahay para alalayan si Grace. Si Carlos, Yulo at ibang kawani ng barangay, kabilang na ang kapitan, ay nanatili sa veranda para pag-usapan ang nangyari. Uy, insan, ayos lang ba kayo dito? Mabuti na lang talaga nagising ang asawa ko at napasilip sa bintana namin. May narinig daw siya kasing parang ungol ng kung ano eh. Hanggang sa makita na nga yung malaking baboy na nasa itaas ng puno. Utya, totoo pala talaga ang aswang. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ang nakakapag-alala lang pinsan, tinawag ng aswang na yon ang pangalan ko. Ha? Paanong nakilala ka niya? Pero sa atin na lang muna to, ha? Biglang napaupo si Carlos na kaagad namang naalalayan ng kanyang pinsan. Hindi lang dahil sa lamig ng dulot ng ulan at hangin, kundi dahil na rin sa pagkatakot sa kanina niya pa iniinda at pilit na nilalabanan. Saglit pa nga silang kinausap ni Kapitan para sa isang bagay at pagkatapos ay umalis na rin kagad ang Ginoo kasama ang kanyang mga opisyales. Pagpasok ni Carlos at Yulo sa loob ng bahay ay nakita nila si Grace at Chloe na magkausap sa bandang kusina. Nilapitan na matipunong lalaki ang asawa at niyakap ng mahigpit. Salamat sa Diyos at ligtas ka na. Salamat din sa iyo, Pangga. Pati sa iyo, Yulo at Chloe. Tama. Salamat sa inyo. Kung di kayo tumawag ng tulong, baka napaano na rin ako at itong si Grace. Naku, wala yun, insan. Sino-sino pa ba magtutulungan kundi tayo magkakapit-bahay lang din naman. At saka, hindi ko pwedeng hindi tulungan ng nag-iisa kong pinsan na kasimpogi ko, no? Dumali ka na naman dyan, insan. Pasalamat ka at iniligtas mo kami sa kapahamakan dahil kung hindi, nako, hindi ko matatanggap na magkasing gwapo tayo. Sus, ito naman. Kitang-kita naman ang itsura natin eh. Baka nga kapag naging maskulado rin ako eh, mas gwapo pa ako sa'yo. Oo na nga, sige na. Pinapagawa ko lang naman ang sitwasyon eh. Pero ang totoo, grabe insan, natakot din ako kanina nung nakita ko yung baboy na nasa itaas ng puno. Langyang yan, for the first time, nakakita ako ng ganun. Nagpapalit pala sila ng anyo. Kiwig ang tawag sa ganong klase ng aswang. Nagpapalit sila ng anyo bilang baboy, aso, pusa, kambing, o kung anong kaya nilang gayahing hayop. Bago kami umalis ng probinsya, may kiwig na nananalanta roon sa amin. Nakapagtataka lang dahil ang mga kiwig, kadalasan ay hayop lang talaga ang pinupuntiryan nila. Uy, ayos ah. May ganun pala. Kumbaga sa term natin mga tao eh, pihikan sila. Parang vegetarian, ganun. Parang. Habang nag-uusap sina Grace, Yulo at Chloe, ay iba naman ang tumatakbo sa utak ni Carlos. Hindi pa rin kasi maalis sa isip niya ang tungkol sa aswang na nakaharap at tinawag pa ang kanyang pangalan.
Napaisip na naman tuloy siya habang pinagtatagni-tagni ang mga kaganapan sa utak. Kung kilala ko ang kiwig na yon, ibig sabihin, galing din siya sa sitio Balat Sibuyas. Siya rin yung kiwig na nananalanta roon at sinundan niya kami o ako dito sa Maynila. Pinsan, mag-aalas 3 na. Uwi na muna kami ni Mrs. dahil naantok na kami. Mag-ingat na rito ha. Kung kailangan nyo ng tulong, tumawag na kayo sa amin pati kinakapitan. Sige, maraming salamat ulit sa inyo Dahil sa nangyaring yon, ay matagal bago nakatulog ang mag-live-in partner. Hindi pa rin kasi nila mapaniwalaan na sinalakay sila ng aswang kanina. Pagsapit ng araw, nang bumuti na ang panahon, ay kaagad nagtungo sina Carlos at Grace sa barangay hall, katulad ng bilin ni Kapitan. Isinalaysay mabuti ng mag-live-in partner ang patungkol nga sa aswang. Ikinuwento rin ni Carlos ang tungkol kay Manang Tan, pero nagulat sila dahil wala raw Manang Tanya Markova na nakatira sa barangay na yon. Biniro pa nga siya ng isang tanod dahil ang binabanggit niyang pangalan ay tila pangalan daw ng isang banda. Pagkatapos ng pag-uusap, ay nagpasalamat silang dalawa sa pamunuan ng barangay. Siniguro naman ng kapitan na magiging ligtas silang mag-asawa laban sa mga aswang hanggat nakatira sila sa loob ng barangay. Dahil sa pangyayaring yon, ay nagpasya ang mga opisyal ng kanilang barangay na magkaroon ng mahigpit na curfew upang mahuli ang nasabing kiwig na naghahasik ng lagim. Pag-uwi, ay dumaan muna sila sa bahay ni na Yulo at Chloe, kaya lang ay nakakandado na naman ang bahay ng mag-asawa. Saan naman kayo nagpunta yung mag-asawang yun? Ang tanda ko, sabi ni Chloe, kaninang madaling araw pupunta silang ospital dahil 2 buwan na raw siyang hindi dinaratnan. Baka raw nabuntis na siya ni Yulo. Aba, nakakatuwang marinig yan Sana lang talaga makabuo na sila para naman may makalaro na tong baby natin kapag lumabas na siya dyan. Kaya nga yan din ang sabi ko kay Chloe. Isama natin sila sa panalangin natin. Oo, Pangga. Ay, siya nga pala. Salamat ulit sa iyo Hindi na sumagot si Carlos. Niyakap niya ng maigpit si Grace na humihimas-himas naman sa tiyan nito. At habang nakatayo silang dalawa sa tapat ng gate, ay pasimple naman silang pinagmasdan ni Kuya Felix mula sa hindi kalayuan. Kitang-kita ang galit sa mga mata nito na parabang magliliyab na anumang oras. Napakuyom ng kamay ang lalaki habang kinakagat ang labi at pinipigilan ang sariling galit. Pagkalaon ay napahawak siya sa kaliwang kamay at ininda ang sariwang sugat doon. Magpakasaya ka na, Carlos. Dahil malapit na matapos ang maliligayang araw mo. Napalungon bigla sa kinaroroonan niya si Carlos kaya dali-dali siyang tumakbo palayo. Napakunot pa ng noo ang matipunong lalaki kaya nagtaka naman si Grace at tumingin din sa lugar kung saan nakapwesto kanina si Kuya Felix. Sinong tinitingnan mo ron? Ha? Oh, wala naman. Akala ko lang may tao. Tara na sa loob para makapagpahinga pa tayo pareho dahil kulang na kulang talaga tulog natin Mabuti pa nga, Pangga. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 12:00 ng hating gabi sa kasagsagan ng mahimbing na pagtulog ay biglang dinahalaw ng isang masamang panaginip si Carlos. Ganun na lang ang gulat niya nang magising na nasa sitio Balat Sibuyas na siya. At mula sa hindi kalayuan ay kaharap niya ang isang matangkad na lalaking pamilyar ang boses pero hindi niya naman maaninag ang mukha nito. Ha? Sino ka? Magpakasaya ka na, Carlos! Sino ka ba? Bakit mo ako kilala? Teka, ikaw yung kiwig Maghintay-hintay ka lang dahil babawiin ko sa iyo ang lahat. Kaya magpakasaya ka na! Bakit hindi ka magpakilala sa akin Kung talagang matapang kang kiwig ka. Humalakak lang ng malakas ang kiwig kaya patakbo siyang nilapitan ni Carlos.
Yun nga lang ay kahit anong gawin ng matipunong lalaki, ay tila hindi siya umaalis sa kinatatayuan. Pinilit niya ang sarili hanggang sa bigla na lang nanikip ang kanyang dibdib. Napahawak siya sa puso habang hingal na hingal. Nang lingunin niya ang misteryosong lalaki, ay nagpalitan niyo to bilang isang nakakatakot na aswang na parang malapaniki. Lumipad ito papunta sa kanya, saka siya sinunggaban. Dahilan naman para mapabangon siya at mapasigaw sa takot. Dahil doon, ay nagising din tuloy si Grace na naggulat sa pagsigaw ng kanyang partner. Pangga, ano nangyari? Ayos ka lang? Panaginip. Panaginip lang pala. Isang masamang panaginip. Niyakap niya ng mahigpit ang babae nang makitang ligtas ang lagay nito. Pagkatapos ay muli niyang inalala ang masamang panaginip bago mapabulong sa sarili. Sino ka bang hayop ka? Kung may bala kang masama sa pamilya ko, hindi kita aatrasan. Lumipas ang mga araw at linggo, ay naging maayos naman ang bawat gabi ni na Carlos at Grace. Magmula noong inkwentro ay hindi na bumalik pa ulit ang kiwig. Kahit ang misteryosang matandang si Manang Tan ay hindi na rin nagpakita pa. Naging magaan ulit ang mga araw pero kabaliktaran ang sitwasyon ni na Yulo at Chloe. Nabuntis nga si Chloe pero naging masela naman to, kaya kinailangan nilang magpabalik-balik sa ospital dahil marami rin ang mga naglalabasang komplikasyon sa katawan ng babae. Palagi nilang isinasama sa panalangin ng mag-asawa at ipinagpapasa Diyos na lang din ang lahat. Ilang araw pa ang nagdaan. Sa wakas ay naisilang na nga ni Grace ang sanggol na pinangalanan nilang Jay. Pabalik na ng ospital si Carlos, dala ang pagkain ng kanyang partner at iba pang gamit ng kanyang bagong silang na anak. Pagpasok sa pribadong silid, ay nakita niya roon si Yulo na kausap na si Grace. Langya ka, insan. Ang tagal mo hindi nagpakita. Parang hindi tayo magkapit-bahay. Saan ba kayo nagsusuot ni Chloe, ha? Grabe, di ng mura, insan, ha. Ramdam na ramdam ko, eh. Eto, ayos lang kami ni Chloe. Hindi ako nakapag-abiso sa inyo dahil nga bigla kaming lumipat ng ospital para matutukan yung pagbubuntis ng asawa ko. Pasensya na kayo, ha? Ha? Pasensya? Magpainom ka ng alak, insan, para makabawi ka sa akin. Gagi, nag-alala kami sa inyo ni Chloe. Sana magtuloy-tuloy na para maging maayos ang pagbubuntis niya at manganak na rin siya. Para naman may klaro tong baby J namin. Salamat talaga sa inyo, ha. Pero insan, pwede bang mag-usap muna tayo sa labas? Napakibit na lang ng balikat ang matipunong lalaki habang nakatingin kay Grace na wala ring ideya kung bakit. Maya-maya pa, nang nasa fire exit na sila ng silid, ay biglang naging seryoso ang mukha ni Yulo, habang nakatingin sa kanyang pinsan na nagtataka pa rin. Ayos ka lang ba, Yulo? Sabihin mo nga sa akin kung may problema, baka makatulong ako sa inyo. Pasensya na, insan. Oh, bakit ka humingi ng pasensya? Ang weirdo mo naman, uy. Meron ako nakilalang tao na makapagliligtas kay Chloe. Isa siyang kiwig. Ha? Anong sinasabi mo? Isa siyang kiwig. Napakunot ng noo ang matipunong lalaki habang nakatingin sa kanyang pinsan. Tila naguguluhan pa rin kasi siya sa sinabi niyang yon. Kaya saglit siyang napakamot ng ulo at muli itong kinausap habang ikinakalma ang sarili. Anong ibig mo bang sabihin na kiwig? Yung kiwig na sinasabi niyong aswang, ang ipinangako niya, pagagalingin niya si Chloe kapag isinuko kita sa kanya. Pero di ko kayang gawin yun, insan. Dahil mahalaga ka sa akin, eh. Pero hindi ko naman kayang basta na lang hayaan ang asawa kong mamatay sa komplikasyon. Ha? Teka. Bago pa matapos ni Carlos ang pag-uusisa, ay sumulpot na si Kuya Felix mula sa kung saan. Nagulat naman pareho ang magpinsan nang makita nila ang matangkad na lalaki na nakangiti lang sa kanila.
Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo tanungin ang pinsan mo, ha? Sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Ano? Sinasabi niya, Yulo. Paano kayo nagkakilala? Teka, kung ganun, siya yung tinutukoy mong... Kiwig! Oo, ako nga. At naparito ako para kunin kung ano ang sa akin, Carlos. Kung ganun, isa kang kiwig? Walang iya ka. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin ng tungkol dyan. Dapat malaman ng mga taga-sityo Balat Sibuyas kung sino ang pumatay sa mga hayop doon. Kesa intindihin mo ang bagay na yon. Bakit di mo tanungin ang asawa mo kung sino ang ama ng batang isisilang niya? Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Kukunin ko at babawiin ang para sa akin. Tila nabingi si Carlos at walang naintindihan sa mga nangyayari. Bigla siyang nakaramdam na matinding pagkahilo at habang pinagmamasdan sina Yulo at Kuya Felix ay tila nagtatalo ang dalawa. Sinubukan niyang lumapit para pigilan sila pero ganun na lang ang gulat niya dahil gamit ang matutulis na mga kuko ay biglang ginilitan ni Kuya Felix sa leeg si Yulo. Nagtalsikan ng napakaraming dugo at natamaan pa nito sa mukha si Carlos na lalo lang nagpadagdag ng ikot ng kanyang paningin. Napasandal siya sa isang gilid habang pinagmamasdan ng pinsan na naghihingalo habang nakahawak sa sariling leeg. Pasalamat ka at ang buhay ng pinsan mo ang naging kapalit. Wala na akong oras para patayin ka. Dahil hindi naman ikaw ang sinundan ko rito sa Maynila, kundi ang asawa at anak ko. Anong sinasabi mo? Huwag mong gagalawin ang anak ko. Bago pa matapos ni Carlos ang pagsasalita, ay nawala na siya ng malay tao. Nagising na lang siya na nakaratay na at sa mismong ospital din kung saan naroroon ang kanyang asawa. 3 araw siyang nawala ng malay tao kaya wala siyang ideya sa mga nakalipas na araw. Ganun na lang din ang gulat niya nang mabalita ang patay na nga ang kanyang pinsang si Yulo pati ang asawa nitong si Chloe. Ang mas masaklap pa sa lahat ay wala na rin ang kanyang ka-live-in partner at ang anak. Ayon sa doktor at mga nurses, ay sinundo siya ni na Aling Melchora at Mang Aquino kasama si Felix. Nagwala-wala pa siya sa ospital nang malaman ang tungkol sa bagay na yon pero huminahon din siya matapos maturukan ng pampakalma. Sa tulong ng kapitan ng barangay ay nakalabas si Carlos ng ospital at nakabalik sa kanilang bahay. Subalit punong-puno ng hinagpis ang puso niya dahil sa mga masalimuot na nangyari. Galit na galit siya pero wala naman siyang masisi kundi ang sarili. Hindi niya rin mapaniwalaan na tinraidor siya ng sariling pinsan kaya mas lalong nadagdagan ng bigat ng kalooban. 1 buwan pa ang nagdaan. Pinaghandaan niya ang lahat matapos malaman na isa palang kiwig si Felix na siyang kumuha sa kanyang partner at anak. Babawiin ko kayo, Grace at Jay. Babawiin ko kayo sa kanya. Kaya hintayin yung pagbabalik ko sa sityo Balat Sibuyas. Napasilip siya sa bintana nang marinig na may kumakatok sa kanilang gate. Nang makita niya si Manang Tan, ay dali-dali siyang lumabas ng bahay at nilapitan yon. Maaari ba akong makainom, Apo? Bigla niyang naalala ang sinabi ng matandang ginang noon. Kapag humingi ako ng tubig sa susunod na balik ko, painumin mo na ako. Dali-dali niyang pinapasok si Manang Tan at pinainom nga ng tubig. Nang matapos na ay nakangiti siyang pinagmasdan na matandang babae. Walang nagsasalita hanggang sa pumatak na lang ang kanyang mga luha. Hindi ko alam kung huli na ang lahat para sa iyo. Pero kung nais mong bawiin ang mahal mo sa buhay, ay magmadali ka na. Kunin mo to at palaging isuot. Inabot na matandang ginang ang 10 kwintas at isinuot nga to ni Carlos katulad ng bilin sa kanya. Maililigtas ka niyan laban sa kahit na anong uri ng masamang elemento. Mapaaswang man, engkanto, lamang lupa, masamang espiritu o demonyo. May liligtas ba nito si Grace? Masasagot lang yan kapag nakabalik ka na roon.
Maraming salamat sa tubig. Mag-iingat ka, iho. Nang mawala na sa paningin niya si Manang Tan, ay wala nang sinayang na oras si Carlos. Nagbiyahe na siya papuntang probinsya para mabawi sina Grace at ang anak niya si Jay. 2 araw ang nakalipas. Pasado 8:00 ng umaga na makabalik si Carlos sa sitio Balatsibuyas. Napasingap siya nang muling malanghap ang sariwang hangin ng kanilang probinsya. Nang makita siya ni Don Romantico ay tinanong niya kaagad yon kung saan makikita si Grace. Sinabi nga ng Ginoo na pansamantalang nakatira ang babae sa mga magulang dahil inaayos pa ang bahay nila ni Felix. Napakuyom siya ng mga kamay nang marinig ang tungkol doon. Kalat na nga kaagad sa buong sityo na nagkabalikan na sina Grace at Felix. At matutuloy na ang kasal pagkatapos ng 1 buwan. Maya-maya pa, pagdating niya sa tapat ng bahay ng mga Del Pilar, ay palihim siyang nagmasid. Alam niya kasi na tuwing umaga ay wala roon sila Aling Melchora at Mang Aquino, pero hindi siya nakasisiguro kung nandun ngayon ang kinamumuhian niyang lalaki na si Felix. Nang malanghap ang mabangong amoy ng daing at sinangag, pumasok na kagad siya sa bakuran. Dumiretso siya sa likod ng bahay kung saan siya palaging napunta noon kapag binibisita si Grace. Doon ay nakita niyang masayang nagluluto ang babae. Tinaktak nito ng 2 beses ang sandok sa kawali bago magsalita. Okay na to. Pagkasabing yun ay saka lumapit si Felix at niyakap si Grace sa likuran bago sila maghalikan. Lahat ng iyon ay kitang-kita ni Carlos, kaya para siyang ibinaon ng buhay sa lupa. Biglang pumatak ang luha sa mga mata niya hanggang sa marinig nila ang pag-iyak ng sanggol. Lumapit doon si Felix habang si Grace naman ay biglang napatingin sa kinaroroonan niya na nagulat matapos siyang makita. Carlos? Ano itong nakita ko? Paano mo nagawa sa akin to? Pagkatapos noon ay biglang sumulpot na nga si Felix dala ang sanggol na si Jay. Nang makita niya si Carlos ay napangiti lang siya rito habang umiiling-iling. Sige na, mahal. Hahayaan ko kayo mag-usap para maipaliwanag mo sa kanya ang lahat at ang buong katotohanan. Binigyan nga sila ng pagkakataon ng lalaking kilig at doon na nga ipinaliwanag ni Grace ang lahat na ang totoong ama nga talaga ng sanggol ay walang iba kundi si Felix. Halos gumuho ang mundo ni Carlos sa mga nalaman. Pero wala siyang nagawa kundi tanggapin ang katotohanang nasira na ang pangarap niyang pamilya na kasama ang pinakamamahal na si Grace. Luhaan niyang nilisan ang sityo Balatsibuyas at nagpakalayo-layo. Si Grace naman ay inilaan na lang ang sarili sa pag-aalaga ng anak hanggang sa maikasal na sila ni Felix. Masaya man para kay Grace pero ginawa niya ang lahat ng to para maprotektahan si Carlos laban sa asawang kiwig. Nung kasing nasa Maynila siya at nasundan ng aswang, ay nakipagkasundo siya rito na kapag bumalik sa probinsya ay hindi mamamatay ang pinakamamahal niyang lalaki. Hindi nga nagpakita pa si Carlos at wala nang naging balita pa si Grace sa kanya. Kung alam lang ni Carlos, masakit man pero ginawa yun ni Grace para wag mapatay ang kanyang pinakamamahal. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay at pag-ibig. Wag lamang patayin ng lalaking kiwig ang kanyang pinakamamahal na si Carlos. Wakas,